Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Napaiyak na lang sa takot ang ilang taga General Santos City sa lakas ng naramdamang pagyanig kaninang hapon. Magnitude 6.8 po yan sa mismong sentro ng lindol. Nakatago sa ilalim ng mesa ang ilan habang isa-isang nagbabagsakan ang bahagi ng kisame ng mall. Napatakbo naman ang ilan sa takot habang may ilang nahilo at kinailangang dalhin sa ospital. Ang iba pang detalye sa lindol na tumama sa Mindanao at pinsalang iniwan ito, ihahatid po namin maya-maya lamang. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Naramdaman na nga sa Sarangani, General Santos at ilang karatig na probinsya ang magnitude 6.8 na lindol. Sa ilang lugar ay nakaranas po ng pinsala. Makibalita na tayo kay Abby Caballero ng GMA Regional TV. One Mindanao, nag-uulat live mula sa General Santos City. Abby, Vicky Emil Atom, matapos ang pagyanig ng 6.8 na lindol dito sa General Santos City at sa ilang bahagi ng Mindanao, maraming danyos ang naitala, partikular na dito sa General Santos City. Makikita sa video ang pagtago ng ilang mall-goers sa ilalim ng mesa sa kainan ng isang mall sa General Santos City habang nagbabagsakan ang mga bahagi ng kisame. May mga umiiyak pa at sumisigaw habang humihingi ng tulong. At nakuhanan din ng video ang pagbagsak ng salamin sa isa pang mall sa lungsod at agad namang nagsilabasan ang mga mall-goer. Dahil sa takot, may isa ring mall-goer na tumalon mula sa second floor ng mall. Tumalon ito papunta sa ground floor ng mall. Nagkaroon ito ng minor injury at nasugatan pa. At Vicky Atom, may mga malalaking bato naman ang nahulog sa ilang bahagi ng kalsada sa Sarangani Province, kaya pinapaalalahanan ang mga motorista na hanggat maaari wag na munang bumiyahe. Samantala, sa ilang mga paaralan naman may mga estudyanteng nahilo dahil sa takot at ayun nga nagpanik sila kanina nang yumanig ang napakalakas na lindol. Samantala, nilinaw naman ng Office of Civil Defense 12 na walang tsunami threat ang General Santos City matapos ang naranasang 6.8 magnitude na lindol kung saan intensity 8 ang naranasan sa lungsod. Samantala, pinapaalalahanan ang mga residente dito sa Mindanao na hanggat maaari maging alerto at mag-ingat sa posibleng aftershocks at antabayanan ng advisory sa kani-kanilang local government units. maraming salamat at ingat kayo, Abby Caballero ng GMA Regional TV. One Mindanao. Russell? Dito sa Cauayan City, Isabela, madamdaming sinalubong ng mga naulilang kaanak ang mga labi ng babaeng pinatay sa loob ng pampasaherong bus sa Nueva Ecija. Susulatan naman ng pamilya ng biktima ang pamunuan ng bus company para malaman nila kung papaanong kumalat ang sensitibong video ng pamamaril. Ang paghahanap ng hustisya ng mga naulila na mga binaril sa isang bus sa Caranglan, Nueva Ecija, kailangan nilang isabay sa kanilang pagluluksa. Ang labi ng babaeng biktima, sinundo pa rin ang kanyang asawa kahit may separation agreement na sila. Dagdag komplikasyon ngayon ang pagiging person of interest na rin ng kanilang anak dahil sa hidwaan nito at ng babaeng biktima. Nagugat umano ito sa pagsasampa ng kasong carnapping at robbery ng ina laban sa kanyang anak. Pero may iba pang sinisilip na anggulo ang pulisya. Lahat naman po ng motibo doon sa mga biktima ay lahat ng anggulo ng motibo ay tinitingnan po natin. Yung sa anak, yung sa negosyo, yung sa pwede rin po kasi yung sa love triangle. Lahat po ng motibo ay ating sinisiyasat. Ang alitan ng mag-ina, kinumpirma ng kapatid ng biktimang babae na huli raw niyang nakausap noong November 8 bago dumalo sa hearing ng kaso. Napakabait yung kapatid ko. Wala akong ibang kaaway niya, kundi
itong case na lang ito, yung kaso na lang ito na hinaharap niya ang alam kong dahilan kung bakit siya pinaslang ng ganito na wala siyang kalaban-laban. Pinatay na lang siya ng ganyan na walang basta-basta na parang hayop. Ang bintang na yan ang nagpapabigat palalo sa pagluluksa ng anak na idinadawit sa krimen. Sabi ng kanyang kampo, nagkapatawaran na ang mag-ina matapos madesisyonan ang kaso nitong November 8. Nag-worry siya. Namatayan na siya ng nanay, tapos person of interest pa siya. Pero pinaliwanag ko sa kanya na ito ay welcome development. Normal police investigation po ito. Magpa-file kami ng murder case laban doon sa mga perpetrators dahil nakita naman yung mukha nila. Panawagan ng anak sa publiko, imbis na husgahan sila, ay tulungan silang matukoy ang mga gunmen na pareho rin naman na gusto ng kapatid ng biktimang babae. Dagdag niyang panawagan, matukoy rin ang utak ng krimen sa pamamagitan ng mabilis na investigasyon. Kaya ang pulisya ng bayan ng Karanglan, kung saan nangyari ang krimen, nagpadala na rin ng tauhan sa Isabela, kung saan nakatira ang pamilya ng babae para sa pinalawak pang investigasyon. Pinapuntahan din nila ang Nueva Vizcaya, kung saan sumakay ang 2 gunman para sa posibleng pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga ito. Hinihintay na rin ang resulta ng pagpapa-enhance sa dashcam video kung saan nakita ang kanilang mga mukha. Ayon sa pulisya, magsisilbing testigo sa krimen ang bus driver. Vicky, ayon sa mga kapatid ng biktimang babae, anumang araw ay matutuloy yung ang pagsasagawa ng autopsy sa labi ng biktima. Ayon naman sa Karanglan Police, hindi rin namukhaan ng iba pang sakay ng bus itong ang 2 namaril sa mga biktima dahil sa mga takip nila sa mukha. At yan muna ang latest mula rito sa Cauayan City sa Isabela. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. At kaugnay niyan, inisyuhan ng show cause order ng LTFRB ang Victory Liner, ang may-ari ng bus kung saan nangyari ang brutal na pamamaril. Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang kumpanya kung bakit daw hindi dapat bawiin o kanselahin ang kanilang prangkisa matapos ang insidente. Kasunod yan ng umano'y kabiguan nitong maghatid ng ligtas na pampublikong transportasyon. Inatasan ng LTFRB ang Victory Liner na magbigay ng sagot bago o sa mismong araw ng pagdinig sa November 21, 1:30 ng hapon. Ayon naman sa pamunuan ng Victory Liner, nakuha na nila ang kopya ng show cause order. Sasagutin daw nila ito at dadalo rin sa pagdinig. Binanata ni Pangulong Rodrigo Duterte si House Speaker Martin Romualdez. Nakikipagsabwatan daw ito sa mga komunista para umano sa pagkandidato nito sa pagkapresidente. Sagot naman ni Romualdez, isang tabi muna ang anyay chismis na yan. Nakatuon daw siya sa kanyang trabaho bilang Speaker ng Kamara. Iyan naman ang tinutukan ni Salima Refran. Ang mensahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso dahil umano sa pakikipag-alyansa ng liderato nito sa tinawag niyang mga komunista. Bantayan ninyo ang military pati pulis. Kayong nakapagkonsabo dyan sa Kongreso. Hindi ko kayo tinatakot. Pero bantayan ninyo ang military pati pulis. Ilan ang namatay na pinatay ninyo pulis pati military. Pahaging pa ni Duterte, ang pakikipag-alyansa raw ni Romualdez ay para sa pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Yung mga gustong ibigay mo yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa iyo, bumoto kayo. Ikaw, Romualdez, wag ka na mo. Ako na magkampanya sa iyo. Ngayon na. Gusto mong presidente, I'm not worried. You know why? Diyan yung military. Ito yung PMA. Mga ano lang yan, makalitil lang yan. Nagatingin yan ng kung saan papunta ang bayan natin. Kinuha ng mga mamamahayag ang reaksyon dito ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa pagharap nito sa Senado kanina. Pero ang sinabi lamang niya,
Pwedeng alamin ko lang muna yung what particular details or particular role ng PNP na nababanggit kasi mahirap baka magkamali ako ng sagot po dyan. Si Romualdez sinabing bilang speaker, prioridad daw niyang itaguyod ang pagkakaisa at pagtutulungan sa lahat ng grupo sa politika. Isang tabi daw muna mga chismis at espekulasyon tungkol sa eleksyon at ituon ang pansin sa kung ano ang magagawa para sa pag-unlad ng bayan at pagsulong ng kapakanan ng mga Pilipino. Tungkol naman daw sa kanyang political aspirations, buo niyang pinanindigan ang kanyang papel bilang speaker. Ang kanyang focus daw ay ang kanyang kasalukuyang mga responsibilidad at hindi ang mga posibilidad sa mga eleksyon sa hinaharap. Hinihingan pa namin ng pahayag ang AFP. Sa sabpina naman para sagutin ang reklamong grave threats na inihain laban sa kanya sa Quezon City Prosecutor's Office, sabi ni Duterte, magpapakulong na lang siya dahil ino-oppress siya umano ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang nagsampa ng reklamo. Ayon naman sa Makabayan Block na kinabibilangan ni Castro, imbis raw sagutin ni Duterte ang reklamo ay nagbato pa ito ng panibagong banta. Pinag-aaralan daw ito ng legal team ng Makabayan Block. Para sa GMA Integrated News, Sarima Refran, nakatutok, 24 oras. 3 araw bago ang planong tigil pasada ng grupong Piston, umatras na po ang ilang tsuper ngayon pa lamang. Gayunpaman, naghahanda pa rin ang LTFRB. At dyan naman tumutok si Joseph Moro. Ganitong pahirap kung kulang ang masasakyan ang pinangangambahan ng mga commuter tuwing may transport strike. Kaya sa umpisa ng 3 araw na tigil pasada ng Piston bilang pagkontra sa PUV modernization program sa Lunes, may solusyon na ang estudyanteng si Philip. Hindi na lang po papasok. Meron pong klase at trabaho sa Lunes. Ngunit binibigyan po ang mga LGUs ng pagkakataon na magdesisyon sa kanilang sarili. Pero dito po sa San Juan, gusto ko pong sabihin na meron pong pasok. Ayon sa LTFRB, hanggang 12 ruta sa Metro Manila ang posibleng maapektuhan ng tigil pasada. 10 ang babantayan kabilang ang mga dadaan sa Novaliches sa Quezon City at ilang lugar sa Maynila, Caloocan at Parañaque. Bukod sa mismong Piston, makikiisa sa kanila ang mga transport group na bumabiyahe sa Pasig, Taguig, Marikina at Makati. Pero di lalahok ang mga biyaheng UP Katipunan tulad ni June na nakikipagsalitan lamang sa pamamasada. Natapat ang schedule niya sa Lunes. Kawawa naman yung mga anak mo kung matapat na strike tapos may biyahe ka, titigil ka pa, sayang naman. Sa Aurora Boulevard hindi rin sasali ang mga biyaheng result pero ilan sa kanila ang nangangamba pa rin sa modernization program. Pag nawala yung sasakyan na yan, pati driver, mawawala ng hanap buhay. May mga lugar ding maapektuhan sa mga probinsya. Yung magiging tigil pasada po sa Laguna and Cavite would be isolated pocket strike. Pagtitiyak ng LTFRB, may mga ipapakalat na mga libreng sakay galing sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno na sasapat sa 10,000 mga pasahero. May mga iba't ibang staging areas din kung sakasakaling magkulang ang pampublikong sasakyan sa Lunes hanggang Miyerkules. Naniniwala naman po tayo, sir, na hindi naman mapaparalisa. Gusto ng Piston na paluwagin ang pagpapatupad ng PUV modernization program. Magkaroon ng one-stop shop para matulungan sila na mag-set up ng kooperatiba at pagbili ng mga modern jeepney o kaya i-upgrade na lamang ang kanilang mga units. At sana raw ay hindi agad kanselahin ang kanilang prangkisa pagkatapos ng December 31 deadline. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Balik bansa na ang ika-8 batch ng mga Pilipinong inilikas mula sa Israel. Baon nila ang mga kwento ng takot dahil sa nagpapatuloy na gulo roon. Mula sa NAIA sa Pasay, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Tom, mahigit 30 Pilipino nga ang umuwi mula sa Israel ngayong araw na ito at ayon sa gobyerno ay patuloy na bukas ang pagpapauwi sa mga Pilipino mula sa Israel at maging doon sa West Bank kung saan may tensyon din ngayon.
Mahigit 10 buwan daw na nag-isip ang single mom na si Gia Tolentino, isang hotel worker, kung iiwan ng trabaho sa Israel matapos sumiklab ang giyera ng Israel at Hamas. Sa isang banda, lagi raw siyang nababalot ng takot dahil sa panay-panay na tunog ng sirena na indikasyon ng paparating na racket. Pero iniisip din daw niya na kailangan niya ng pera para sa 4 na anak na pinag-aaral niya. Isa po akong hotel worker from Nazareth po sa Israel. Night shift po ako noon. So, yung pong kasing flat namin is 20 minutes. Maglalakad po ako. So, syempre po yung takot nandoon. Natakot po talaga ako. May lakad, takbo na po yung ginawa ko. Biglang maririnig mo yung siren. Syempre po matatakot ako. Kasi nanginginig na po, may takot po na, ano to, ito na yata. Tapos po yon, sabi ko, uuwi na yata ako bago pa gumrabi yung gera dito. Isa si Gia sa 32 na umuwi mula sa Israel ngayong araw. 24 sa kanila ang caregiver at 8 naman ang hotel worker. Ika-8 batch na sila ng umuwing OFW mula sa Israel. Sa ngayon, nasa 256 ang kabuang bilang ng mga umuwi ayon sa Department of Migrant Workers. Sabi ng DMW, may 83 pa na nag-aabang na makauwi mula Israel at pwede pang madagdagan ito. Diba, alert level 2, no? So wala pa naman voluntary repatriation. But we also know on the other hand na may state of war, no, declared by the Prime Minister. So in that context, meron na tayong layunin na magpauwi ng Pilipino, ng OFWs na ninanais ng umuwi. Magpapahinga po muna and then mag-a-apply po ulit para sa ibang bansa po. Gaya ng dati, iba't ibang ahensya ang sumalubong sa mga nagsidating. Binigyan sila ng kabuang 125,000 pesos mula sa iba't ibang ahensya. Meron ding livelihood at training program para makapagsimula muli sa bansa. Kabilang din sa may tensyon sa rehiyon ng West Bank. Ang mga health workers sa isang ospital sa lungsod ng Jenin inutusan ng immediate evacuation ng Israeli forces. Nasinundan ang paglusob nila sa lungsod. Ayon sa mga saksi, ilang mga Israeli military vehicles at mga bulldozer ang pumasok sa lungsod. 3 pang Palestinian ang naitalang nasawi sa mga Israeli drone strikes sa Jenin. Ayon sa Gaza Health Authorities, nasa 11,500 ang nasawi sa mga pag-atake ng Israel. 4,700 dito, mga bata. Atong bukod dyan sa mga umuwi mula sa Israel, ay meron pa hong 4 na umuwi mula sa Lebanon ngayon ding hapon. Yan muna po pinakahuling ulat mula dito sa NAIA. Atom? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy po ng APEC Summit sa San Francisco, magpirmahan ang Pilipinas at Amerika para sa pagkakaroon ng nuclear energy technology sa bansa. Hindi naman nangyari ang pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping. Hindi pa alam kung bakit, pero ang ambassador natin sa Amerika ay kumpiyansang matutuloy rin ito. Mula po sa San Francisco, USA, live na nakatutok si Maris Umal. Maris! Vicky, 3:00 na madaling araw ngayon dito sa San Francisco, California. Puno ang naging schedule ni Pangulong Bongbong Marcos sa ikalawang araw ng 30th Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting. Pero gaya nga ng sinabi mo, hindi pa natuloy ang unang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pulong sana nila kahapon ni Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Summit. I think that generally speaking, especially after my meeting with President Xi, which I'm going to have sometime today, after that we'll put together the ways forward because we are continuously trying to maintain the peace. Ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, nakatakda niyang makapulong nitong Huwebes si Chinese President Xi Jinping. Kasunod ito ng halos sunod-sunod na mga insidente ng panghaharas di umano ng China Coast Guard at Chinese militia sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Again, we will get the view of the Chinese President on what we can do to bring down the temperature
to not escalate the situation in the West Philippine Sea. And we will put all of these together so as we'll be able to strategize for the near future on what the Philippines' role will be, or what is the proper Philippines role in the West Philippines. Pero ayon kay Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez, hindi pa natuloy ang pulong na ito ng dalawang leader sa sidelines ng APEC Summit. Hindi pa masabi ang dahilan ng pagkakaantala, pero kumpiyansa raw silang matutuloy ito. Ang pulong kay President Xi, binanggit ni Pangulong Marcos ng talakayin ng pakikipag-usap niya kay US Vice President Kamala Harris. He was very interested to know what our assessment was on the situation in the West Philippine Sea. And I just went through the narrative of what had happened in the past few months. And we tried to discuss some of the ways forward. Napag-usapan din ng dalawang leader ang pagpapatibay ng relasyon at alyansa ng dalawang bansa. Sa mismong APEC Summit, ginawa na kanina ang tradisyonal na family photo ng APEC leaders. Pinangunahan niya ng host na si US President Joe Biden. Naroon din si Chinese President Xi Jinping na unang pagkakataong nakabalik sa Amerika matapos ang 6 na taon. Kanina rin nilagdaan ng gobyerno ng Pilipinas at Amerika ang tinawag na 1-2-3 Agreement. Ito ang kasunduang papayag sa mga kumpanya sa Amerika na magdala ng nuclear energy technology sa Pilipinas. We see nuclear energy becoming a part of the Philippine energy mix by 2032. And we would be more than happy to pursue this path with the United States as one of our partners. Si Energy Secretary Rafael Otilia ang pumirma para sa Pilipinas, habang si US Secretary of State Antony Blinken ang lumagda para sa Amerika. President Marcos has set an ambitious goal, cutting the Philippines' greenhouse gas emissions by 75% by 2030, and increasing the production of clean energy so that 50% comes from renewable sources by the year 2040. It is a testament to two things: to the high priority that this issue is for both of our countries, and to how closely we're collaborating. Beyond nuclear power applications to combat climate change, the new agreement facilitates bilateral cooperation in a wide array of other peaceful uses of atomic energy, all supportive of various sustainable development goals, including plant breeding, livestock production, insect pest control, soil and crop management, water use efficiency, plastic waste disposal, food safety, health, and medicine. Vicky, mamaya nakatakda ang Leaders Retreat Session. Makikipagpulong din si Pangulong Bongbong Marcos sa TikTok officials at magkakaroon din siya ng kapihan kasama ang media. Mamaya na rin tutulak si Pangulong Bongbong Marcos patungong Los Angeles sa California para sa briefing at tour ng SpaceX headquarters at meeting kasama ang Filipino community roon. At yan ang pinakasariwang balita. Live pa rin mula rito sa San Francisco sa California para sa GMA Integrated News. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Mga kapuso, maulang weekend ang dapat paghandaan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa iba't ibang weather systems. Kabilang ho dyan ay ang low pressure area na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Huling namataan ang nasabing LPA sa layong 730 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sabi ng Pag-asa, sa ngayon ay mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero patuloy nating aalamin ang magiging pagbabago rito sa mga susunod na araw. Posibleng lumapit o di kaya ay dumaan ang LPA sa may Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. Ang pinagsamang epekto ng trough ng LPA at shear line magdudulot ng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng bansa po. Kasabay niyan ay ang patuloy na pag-iral ng hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, ulanin bukas ang ilang bahagi ng Apayao, iba pang bahagi ng Cordillera, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol Region, pati ho ang Mindoro Provinces. Magpapatuloy ang pag-ulan sa Southern Luzon hanggang sa Linggo. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ho ng landslide. Sa Visayas naman, uulanin din ang malaking bahagi ng Panay Island, Negros Provinces, pati ho ang Central Visayas at Samar at Leyte Provinces. Matitindi ang ulan na mararanasan sa maraming lugar kaya maging alerto ho ang mga kapuso natin dyan sa Visayas.
Halos buong araw rin ang ulan sa linggo. Malawakan po yan kaya doble ingat sa mga residente. Posible ring ulanin ang Mindanao gaya ho ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. May heavy to intense rains na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Linggo ng hapon, mauulit ang malalakas na ulan, lalo na dito sa may Zamboanga Peninsula kung saan nagkukulay red at orange ho sa ating rainfall map. Ang ibig sabihin niyan ay heavy to intense rains. Sa Metro Manila naman ho, posibleng mainit ulit sa ilang lugar pero hindi pa rin dapat magpakampante kaya magdala pa rin ho ng payong kung may outdoor activity this weekend. Kung tatawid naman ho o babiyahe sa dagat, may gale warning pa rin sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ibig sabihin, magiging maalon pa rin kaya delikado maglayag o pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Yan lang ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ng panahon. Bihis Pasko na ang Luneta, pati ibang historical landmark sa Maynila. Tunghayan natin sa live na pagtutok ni Von Aquino. Von? Atom, sabay-sabay na pinailawan ang iba't ibang historical landmarks dito sa lungsod ng Maynila sa kanilang Christmas lighting ceremony. Kasi itong question na itong medyo... Nagningning ang higanteng Christmas tree, mga parol at Christmas lights dito sa Rizal Park o Luneta. Kaya naman ang mga sumadya rito mula sa iba't ibang lugar, pamilya o magbabarkadang enjoy sa palamuting pamasko. Ito yung invitation rin to start the parang Christmas season officially here in Manila. Lalo pang naramdaman ang Kapaskuhan dahil sa Christmas performances ng iba't ibang artists. Na-excite kami kasi first time din namin pumunta dito sa ganitong event. So, ayun, masaya. Maganda po, lalo sa mga bata kasi gusto nila yon. First time din kasi nila po. Tapos di rin namin expect na may opening ngayon sa kaya masaya rin po. Kasama rin pinailawan ang iba pang historical landmarks tulad ng Manila City Hall, National Museum of Fine Arts, Metropolitan Theater at Palacio del Gobernador. Atom, para naman sa mga kapuso natin na gusto pang humabol sa pamamasyal, bukas po itong Luneta hanggang alas 10 ngayong gabi. Atom? Maraming salamat, Von Aquino. Idiniin ng Administrasyong Marcos na hindi makikipagtulungan ng gobyerno sa gagawing investigasyon ng International Criminal Court sa giyera kontra droga ng nagdaang administrasyon. Malinaw naman anilang gumagana ang justice system ng Pilipinas kaya hindi dapat pinanghihimasukan. Nakatutok si Sergio Castillo. Hindi susuportahan ng Marcos administration ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit yan ng Solicitor General na naging Secretary of Justice sa Administrasyong Duterte. Huwag siyang mag-expect ng cooperation, direct and actual cooperation from the government because the Republic of the Philippines has maintained its question of jurisdiction. Dati nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala ng rason para makipag-ugnayan pa ang pamahalaan sa ICC matapos itong ibasura ang petisyon para itigil muna ang investigasyon sa war on drugs. Sabi ni Guevara, malinaw na gumagana ang justice system ng Pilipinas kaya hindi dapat manghimasok ang ICC. Parang sinasampal tayo niyan. It's an admission when somebody says that the ICC should take over the investigation. That is also an indirect way of saying na ang ating legal and judicial system is not effective. Nasa Senado kanina si Guevara para sa pagdinig tungkol sa 2024 proposed budget ng kanyang opisina. Ayon kay Guevara, kahit hindi makipagtulungan ang gobyerno sa ICC, karapatan pa rin ng bawat Pilipino na makipag-ugnayan sa International Court. Sabi kasi ni dating Senador Laila de Lima na pansamantalang nakalaya dahil sa piyansa, handa siyang tumulong sa ICC para imbestigahan si dating Pangulong Duterte. Senator de Lima is now a private individual and nothing prevents any private person to assist the ICC. That's her privilege if she wants to help. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Chika in a minute! Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings.
After ng maging sino ka man, may bagong abangan ang fans kay Barbie Fortesa. Hindi ini-reveal ni Barbie kung ano ang project, pero mukhang kailangan daw niyang maghanda na mag-tap dance. Hoping din siyang makatambal ulit si David Licauco. Regular host na ng Eat Bulaga ang B-Pop Idols. Excited na ang bagong girl group na tuloy-tuloy daw ang tradings para mas mapaganda ang kanilang mga performance. Pinangunahan ng Tape Incorporated executives ang kanilang contract signing. Kumasa na rin sa paggawa ng parody si Love Before Sunrise star Dennis Trillo entitled Banyo, hangayan sa hit single na Ere. Maging si Michael V na kilala sa paggawa ng parody, parang na-pressure daw kay Dennis. Itinanggi ng World Health Organization ang mga ulat na naapektuhan sila o kanilang mga database ng data breach na naglalaman ng personal na informasyon mula po sa Pilipinas. Sabi ng WHO, hindi ito nangolekta, nagproseso o nagtago ng anumang personal na informasyon kaugnay ng COVID-19 vaccination. Noong pandemya, tanging bilang ng mga nagkasakit, mga nasawi at nabakunahan ang kanilang kinolekta mula sa National Health Authorities. Wala umanong katotohanan at mali ang mga ulat na nag-uugnay sa kanila sa data breach. Sagot ito sa sinabi ng isang security analyst na 180 million data sets ng mga Pilipinong nagparehistro para sa COVID-19 vaccine ang nahack at nasa dark web umano. Kinumpirma yan ng DICT na siyang nagsabing sa WHO nagmula ang mga nahack na informasyon. Sinagot ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ino-oppress o inaapi siya ng kongresista. Sinabi po yan ni Duterte matapos siyang sampahan ng reklamong grave threat ni Castro dahil sa mga naunang pahayag na banta umano sa buhay ng kongresista. Huwag siyang nagdadrama. At itong pag-oppress, wala tayong kakayahang ganon. Di po ako yung nang-oppress. Diba? Baka baliktad po yun. Diba? So siya yung may kakayahan na gawin po yun. From swimsuit at evening gown competition, sunod namang nagpaandar ang ating pambatong si Michelle D sa National Costume Competition. At may exclusive interview pa tayo with the team behind MMD. Ito chika yan ni Katatibayan. Matapos ang sunod-sunod na pasabog sa swimsuit at evening gown competition sa 72nd Miss Universe Preliminary Competition kahapon, bagong paandar naman ay pinakita ng ating pambatong si Michelle Marquez D, this time sa National Costume Competition. Good evening, Universe. This is Captain MMD speaking. Destination, Filipinas. Pinag-isipan at well-executed ang airplane-inspired costume ni Captain MMD na obra ni Filipino designer Michael Barasi. Very personal ito kay Michelle bilang isang Air Force reservist. Rising from her back, kita ang malamural ng magagandang destinasyon sa bansa na magpapatunay sa Department of Tourism slogan na Love the Philippines. Sa kanyang IG story, may kitang si Michelle mismo ang kumakalikot ng batteries at ilaw para sa kanyang susuotin. Pero kung may mga napaisip kung ito nga ba ang best representation ng bansa sa competition, meron ding mga bumilib at napawaw sa bagong atake sa national costume ni Michelle. Damang-dama yan sa lakas ng hiyawan ng fans sa Miss Universe stage. Spotted din ng pamilya ni Michelle, kabilang kanyang stepdad na si Adam Lawyer at mga kapatid na sina Abraham Lawyer at Maxine D. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News sa pasarela trainer ni Michelle na si Ian Mendehar, very proud niyang ibinahagi ang progress ni Michelle sa pasarela mula nang sumali sa pageant back in 2019. Nung training namin ni Michelle, nag-focus kami sa hips. Baliin yung hips. Kasi before, medyo nahirapan kami sa pag-move ng hips niya. Lumabas siya ng red at nag-match siya dun sa energy niya, dun sa hairstyle niya, dun sa lakad niya. Equally proud din ang designer ni Michelle ng Viper Green dress na si Mark Baumgartner. Flawless. I mean, she exceeded our expectations. Pero trivia sa fans. The green gown actually started out as a
black gown. Nung first fitting namin dito, months ago, black yung finit niya. In that exact cut. Tapos, during the fitting, parang I felt something kulang. And I looked at her, I said, feeling ko ito yung gagawin natin green. And within a few seconds, agad siya? Agree, yes. Naka more than a dozen fittings din daw si Michelle para sa Viper green gown. Up to the very last days, tutok sa bawat detalye si Michelle para ma-achieve ang perfect look. Ano naman kaya ang maasahan ng fans sa finals gown ni Michelle sa coronation night ng Miss Universe pageant? Both gowns are inspired by two iconic Filipinas. And this next one, I think, is gonna, I hope will resonate with the Filipinos even more. Because it's a little, the concept-wise, it's a little, different than what you'd see in an evening gown competition. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya D. Arellano. Happy weekend mga kapuso. Miss Vicky, Adam, Emil, happy weekend! Pwedeng-pwede. Ganun pala yun. Thanks, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales. Mga kapuso, 38 days na lang at Pasko na. Ako naman si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Para sa mas mahabang chikahan, visit and subscribe to GMA Integrated News on YouTube. At para sa mga kapuso natin abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.